everyone, it's Friday and you know what that means? It's now time for our bold review dito sa Fridays with BMX only on Harriet. And today we are going to be taking a look at Pukpok. So, anong Pukpok ba to? Ito ba ay play on words sa salitang Pokpok? O may pinukpok ng martilyo? O ng hollow block? O ng brick? Ngayon. So, meron dito nagbabalik na BMX star, si Alison Smith. She is billed as a new Viva Max star, BMX star. Pero, when we search into her name, when we click her name on the website, lalabas siya sa Scorpio Knights 3. Tapos, siya ma-realize mo, siya yung same person na nag-play as yung girlfriend ni Gold Aceron sa Scorpio Knights 3. So, di ba si Christine Bermas yung katalik ni Gold sa Scorpio Knights 3? Meron pa siyang isang katalik doon. Hindi si Yumi. Kundi yung parang parang panandaliang aliw na nakilala niya sa isang bar. Si Alison Smith yun. Tapos, di na siya nag-follow up sa mga movies. So, ito yung kanyang pagbabalik siguro. Ewan ko. Kung maging consistent o one-time deal lang. Pero yun. Another thing to note is yung lalaking niyayakap ni Alison sa pic, his name is Sean Woo Kim. Hindi siya mukhang Koreano pero yung pangalan niya Koreano. Yun lang. Yun naman pupunahin ko. Okay. So, ayun. Kung nagustuhan nyo tong video na to, sana po i-like nyo. Subscribe to the channel. Hit that bell icon for more of your bold review dito sa Fridays with BMX only on Harriet. At ayun po si Alison Smith, siya si Jeneline dito sa pelikula na to. At ang dami niyang tinira dito sa pelikula na to. Una niyang tinira ay yung gwardya. Ginawa niya to para mapuslit yung mga construction materials para ibenta niya sa halaga kung saan siya ang kikita. So moonlighter or parang impersonator itong si Jeneline. She is posing as a secretary para makuha yung goods nung construction company na pinamamahalaan ng The Brothers of Construction, sina Richard at si Christian. So si Richard, ito si Sean Woo Kim. Wala siyang alam sa negosyo, medyo dependent siya sa kanyang kuya. Si Richard, siya ay business-minded, workaholic, at umuwi sa kanyang asawa para makipagparausan. Napapansin ni Richard yung asawa niya parang hindi siya binibigyan ng pake. Shopping lang yung iniisip, party. At ito ay nakaka-apekto sa psyche ni Richard. Or ni Christian. Yung psyche ni Christian, yung pag-iisip ni Christian. Dahil doon, natitempt siya sa ibang mga bagay. Okay. So, may nag-report sa kanyang kumpanya about missing materials at ang sinisi ay itong si Jeneline. Kasi nga siya yung nag-inventory. So, pinoint out niya na baka may alam yung gwardya na ang pangalan yung Malanya sa nangyari. Ito yung katalik niya doon sa isang gabi ninakaw yung mga o pinuslit yung mga construction materials. At dito yung sinisante ni Richard sa pag-uutos ni Christian. Para makuha yung loob ni Christian sa ni Richard, yung Brothers of Construction, naghain ng resignation letter itong si Jeneline kay Richard. Si Richard naman madaling na fall. Parang, hindi naman daw kasalanan ni Jeneline, it happens, gano'n. Medyo empathy at ito ginamit ni Jeneline para ma-seduce itong si Richard. At sila ay nagtalik sa opisina niya. Okay? Hindi nag-resign si Jeneline kundi nagtalik. And then, ewan ko, isang araw nakalipas, may interview itong si Jeneline, si Randy, played by Mon Mendoza. At itong si Randy ay bago. Siya ay underqualified sa papeles niya. Pero nakita ito ni Jeneline na overqualified sa charisma naman itong si Randy. So parang Riz, number 1 Rizzler itong si Randy. So na-fall si Jeneline naman dito kay Randy. Okay? At ginawa niyang kasosyo dito sa scam ni Jeneline, itong si Randy. Una muna nagtatalik itong si
Richard saka si Jeneline dun sa banyo, nahuli sila ni Christian at napag-isip-isip ni Christian, nako, ito si Jeneline, buti pa to maganda kaysa sa asawa ko. Kaya paglaro ko muna yung sarili ko habang iniisip siya kasi di na ako inaano ng asawa ko. Ayun. And it's what happening, nakukurakot ni Jeneline pag-iisip ni Christian saka ni Richard. This will be their ultimate downfall later on. Pero may redemption naman. Buti naman may redemption, buti walang playtime. Okay? Ayun. Paki-like and subscribe na lang po siguro sa channel ko para yung video na to para supportahan nyo. 9,000 subscribers na tayo. Tuloy natin yung kwento. Okay, so nilayout ni Jenny yung Grand Master Plan. May vault dun sa opisina ng Richard, ang daming pera, pinapasok niyo si Randy. Tapos itong si Jenny, kukunin niya yung pera, credit card ni Christian. So umuwi siya sa bahay ni Christian, nagtalik, nahuli ng asawa, nag-break up. Then on the next day, nagtalik ulit si Christian saka si Jeneline habang depressed itong si Christian. At doon na siya ninakawan ng credit card. At pinasa siguro yung mga details dito kay Randy. Nalaman ni Christian na na-scam siya ni Jeneline. Nalaman rin ni Richard na na-scam rin siya ni Jeneline. Hinapon nila si Jeneline dun sa opisina. Nadatnan si Jeneline sa opisina. Wala dun si Randy. Si Jeneline umiiyak. Inampas niya. Pinukpok niya ng cinder block or brick itong si Richard. Hindi naman siya namatay, na unconscious lang. Tumawag ng police itong si Christian. Hinabol sila doon sa dako na pagkikita dapat ni Jeneline sa ni Randy. Ito yung construction site. Wala doon si Randy. At nahuli si Jeneline. At pinagmumura ni Christian itong si Jeneline. Lahat ng sex scene, mature scene si Jeneline dito. Ang ganda. Ayun. Pero tandaan natin, we are 8 days away from No Nut November. Wag na yung tumindig tayo, okay? Lahat ng A+. Pero ako ditong eksena, nakita ko yung nakita ko yung edits ata ni Richard eh. So parang dating ipapasok ni Jeneline yung blaster na edits dun sa kanyang ari. Tapos hindi ata naharang nung ties ni Jeneline. Kaya may picture ako nun na in-screenshot ko eh. Alam, hindi ko papakita dito yun. Madedemonetize ako eh. Ayun. So, nag-ending yung natinaksil pala ni Randy itong si Jeneline at nakahudi siya. Nasa kanya lahat ng pera ni Christian at si Jeneline nakulong. Diba? Good ending. Kasi si Randy, naisa niya si Jeneline. Si Jeneline yung pinaka-kontrabida dito eh. Saka siguro si Richard saka si Christian na rin kasi naging mga hayop sila, di ba? Na pabaya sa trabaho, isa naman asawa, kinaliwa. So they got their comeuppance. Jeneline got hers by being betrayed by Randy, di ba? It's about betrayal, trust and betrayal, brothers of construction. Okay. Yeah, this is actually a good movie. 1 hour flew by, and then I had time to rewind some of the scenes that I want to watch. Kaya siguro, bibigyan natin si Allison Smith. Punta tayo sa Viva Max, sa BMX. Okay? Ayan. So, habang nag-load yung tier maker, make sure to like and subscribe. Tapos, next Tuesday, Boss Mom. So, may review tayo nun. Then, Friday, Unang Tikim. The uncut version, re-reviewin ulit natin. Second round ng Unang Tikim. Kaya yung Unang Tikim, naka all-nighter, tataas ba yan? Tingnan natin. And Saturday, we will be streaming Unang Tikim on Twitch. So, abangan nyo yan. Okay? Unang Tikim on Twitch, twitch.tv/Harriet29. We will be streaming only available live ang Unang Tikim. Okay? Only available live kasi tatanggalin ko kagad yung VOD after the stream. Okay, so let's go to the ranking. I am going to give Pukpok a very high grade of Will Bang okay. Allison Smith, ayun. Ito yung Scorpio Knights 3. So si Allison Smith, yan, siguro 2-time Will Bang okay placer siya. This is your boy, the God gave himself, Harriet.
telling you goodbye and good night. Bye!